everyone. It's Friday and welcome back to another episode of We Business Hour wherein pag-uusapan natin ang buhay ng mga business partners natin dito sa We Evolve na nagkaroon ng very inspiring change. Kumusta po kayo? Na-miss niyo ba ako? Pa-comment naman sa comment section kung naririnig po ako ng maayos, loud and clear po ba ang inyong lingkod ngayong gabi? Pa-comment naman po. Hangga't hindi ko nakikita yung comment na loud and clear ako, hindi ako magtutuloy-tuloy. Kaya pa-comment naman kung naririnig po ako ng maayos. Good evening, Ma'am Anisita. Hi, good evening, Ma'am Rose. Eto, complete attendance. Kung merong perfect attendance, eto po si Coach Rose Mangulabnan. Loud and clear, thank you so much. All right, so hello everyone. So ngayong gabi, napakaganda po ng pag-uusapan natin kasi isa na namang success story ng ang ating maririnig ngayong gabi. Okay, kaya stay tuned, be with us hanggang sa huli. Okay? And of course, bago pa natin makalimutan dahil tayo ay concerned citizen sa ating mga mahal sa buhay, pa-comment naman yung mga kaibigan po ninyo, mga someone na gusto na kinikare po ninyo, pa-mention po yung mga names nila sa ating comment section para po later mapanood po nila yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Kasi sayang naman, very inspiring po talaga yung kwento po natin ngayon. Kasi it's not just an ordinary story, it's something extraordinary. Kaya gustong-gusto ko na marinig nyo ang mga kwentong maganda ngayong gabing to. So, hindi ko siya patatagalin. Gusto ko siya makasama kaagad. Kasi syempre, malayo to bansa ang pagitan namin, okay? And of course, tingnan niyo naman, ito po yung kanyang background. Hindi po ito ordinaryong tao lamang, no? Kasi most sa atin dito sa business natin, sabi nila, ay mga sumasali dyan, yung mga wala ng pag-asa sa buhay. But you know what? There is more in this kind of industry. So yung kasama ko ngayong gabi, yung special guest natin, she is a mechanical engineer by profession. OFW po siya sa Dubai ng 13 years. Imagine 13 years. Business owner na din siya. And, marami siyang business Then, founder siya ng DTA Zion Team. And recognized siya ng international speaker and trainer. Awarded din siya as top architect and engineers in Middle East ngayong taong to. Okay, so hindi na natin patatagalin. Let us all welcome Coach Joanna Mozo. Palakpakan naman po natin. Paklap-klap-klap naman ang hands dyan sa ating comment section. Hello, Coach. Hello. Naka-mute po kayo. Ayan. Okay, so, good afternoon. Good afternoon. Kasi good morning, dito sa Middle East, good afternoon pa kami. Okay? Pero sa Wow, Pilipinas, anong oras po dyan? good evening na. Okay? It's around 3:10 p.m. dito. Wow. Alright. So, Yan. ayan, ang daming nakaabang sa kwento niyo po ngayong gabi. Sobrang daming nakaabang. Kaya batiin muna natin lahat ng mga kaibigan natin mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pasok, batiin niyo na po, Coach Joanna. Yes, so binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Everyday meron po tayo talagang either it is via Zoom or ito ay by sa ating kwentong buhay. Okay. Yeah. So from Luzon, Visayas, and Mindanao, especially in Mindanao kasi taga doon ako. So pareho kami ni Director Rossi na kami po ay mga pure Bisaya 100%. Diba? Yeah. So mabuhay ang mga Bisaya, ang mga bisdak. At sa lahat ng mga sumusubaybay din sa ibang bansa, especially here, dito sa Middle East, ako po ay naka-base dito sa Dubai sa ngayon. And good evening po sa ating lahat. Ako po, magsha-shoutout muna ako sa aking mga sa taga-team DTA Zion. Nandito po ang aming tatay sa DTA Zion, si Mentor Ray Cueto, of course. Nandito din ang aking katandem, si Coach Hisper Lapid. Ayan, pagsabihin yung mga bright ng mga mathematician, kami na yon. Magkatandem talaga. Ayan, at sa lahat po ng mga
Team Powerhouse Falcon, meron din po kami sa PNG, no, sa Papua New Guinea. Meron din po akong team doon. And sa atin po, of course, ating mga board of directors, sa ating pinakamamahal na chairman, si CRC, Chairman Roy Cueto, sa ating pong iba pang mga board of directors natin. Thank you so much din sa pagkakataon na ito na ako po'y makabahagi ng aking kwento. Ayan, from employment to business, this is my story. Ayan. Yun eh. Okay, so grabe ha, kasi ako, excited ako. 1 week akong wala tapos ngayon lang ako makakapag-host ulit. And I'm so happy kasi I was looking forward na ikaw po talaga yung maging kasama ko sa isang frame ngayong gabi. Kasi marami na akong naririnig na kwento mula sa mga mentors niyo dito, no, about po sa inyo kung gaano kayo kagaling, gaano kayo kasipag, ano yung mga naitulong ninyo sa team ninyo, sa company. Yun po isa sa mga gusto nating pag-usapan ngayong gabi. Okay, so are you ready? Yes, ready Handa na. Yeah. Yung ating mga viewers ba, are you ready? Excited na ba kayo? Pa-comment naman. I am ready. Okay. And of course bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan i-share po ang live na ito sa sarili po ninyong Facebook accounts para naman po ma-notify yung mga friends ninyo na may nangyayaring ganito sa buhay po ninyo. Okay, malay nyo, hindi man intention na talagang sila yung gusto nyong makapanood, pero alam niyo yon, merong someone sa friends niyo na ngayon is down, tapos nakita niya yung video na to, tapos na-inspired siya, natulungan po natin sila. So, wag na po natin ipagdamot, share this live video, live presentation, or live sharing sa wall po ninyo, sa mga groups po ninyo, for them to be informed na you are connected to this kind of company wherein tumutulong na magbago yung buhay ng isang simple at ordinaryong tao. Alright, so, ayan, meron tayong viewer from Japan, ha? Hello, kay Donna. Yan, si Nokrap. Yan. Japan yan. So, nagbibuild din tayo ng team sa Japan kasi meron na tayong Hong Kong, si Coach Abby, tapos kayo sa Dubai, o di ba? Dami natin kahit saan-saan tayo sa mundo. Alright, let's go na. Coach, Joanna, let's go to our first question. Kasi alam ko, ready na to sila eh. Ayan, ready na daw. Okay. First question. Mala buy abunda. Parang sabihin po natin, okay, tell us na pag-usapan natin kanina, sa Bisaya po ang tell us is iba yon. Okay? So tell us about your background before po kayo pumasok sa MLM industry. Okay, so napakahaba po ng kwento natin na ito. Before, by profession, I am a mechanical engineer. Yan po ang line of work ko talaga. So I started in the Philippines. That was 20 years ago. And then, kami kasing mag-asawa, we don't have any intention talaga to go abroad. Kung ang mga graduate or gagraduate pa lang noon, parang nagkandara pa na sila to prepare themselves to go abroad. Kami talaga ng husband ko, it's a no-no for us. So wala kaming intention talaga na magtrabaho sa abroad. So ang gusto lang namin, because we were already employed in the Philippines, nasa Manila area naman kami, actually in Laguna, kasi yun naman yung opening talaga ng mga engineers during that time. And to think na maganda din naman yung kita namin doon sa Pilipinas. So, when the opportunity comes for us, no, both kasi kami nasa sa technical field. So my husband is also a mechanical engineer, I am also a mechanical engineer. So wala rin kaming inclination to anything about business. Sa amin lang magtrabaho kasi according sa mga parents natin, nung tayo ay nag-aaral pa, ang laging sinasabi, mag-aral ng mabuti para pag nakagraduate, of course, plus pa yung makapag-board exam ka at papasa ka doon, makahanap ng magandang trabaho at makakuha ng malaking sahod. So that was actually the notion of all the parents, di ba? Ganun naman. So when the opportunity comes for my husband to be hired in the Philippines in 2007, pinag-isipan pa talaga namin yon. Sabi ko sa kanya, sige nga, puntahan mo nga. Masyadong nangungulit kasi yung agency on it.
Kasi nga wala talaga kaming ano talaga na gusto talaga mag-work abroad. So the thing is, Mm-mm. there was a very smooth transition. Natanggap yung husband ko, yung sinet namin na pag inoffer to sa'yo, sige, it's a sign that you have to go on with it, to accept it. Mm-mm. Eh, ang nangyari pa doon, more than pa yung nai-offer sa kanya. So parang, nung nag-text siya sa akin, sabi niya, ang inoffer sa akin is more than doon sa napag-usapan natin. Anong gagawin ko? Pipirma na ba ako o hindi? Parang ganun. So parang na-pause pa rin ako. Sabi ko, wala talaga akong inclination to go abroad kasi wala talagang pa-plan for that. Especially kasi dito sa Middle East. Alam mo naman yung mga akala natin na pag nagtatrabaho ka sa Mm. Middle East, 'di ba? Baka pagdating mo dito, yung mga ganyan. But then it was a very smooth transition in 2007. He came here first after 3 months. I followed him here. So, kinuha na niya ako sa Pilipinas kasi noong time na yun, wala pa kaming anak. So, basically, I have been working here since kasi umuwi pa ako dahil nanganak ako sa panganay, and then nagtuloy-tuloy ang aking career talaga for 13 years. Kaya 13 years ako dito sa Mm-mm. sa Middle East na. So, in 2019, that was the time that I was introduced to We Evolve. So, ang aking ang nag-introduce sa akin is ang kasama ko noon sa first job namin dito, na pareho din Mm-mm. Bisaya, taga Davao din. So nung Mm-mm. sinabi niya sa akin na MLM ito, yung una talagang ayoko. Tapos sabi niya maganda yung product. Sabi ko, okay, itry ko yung products, yung mga ganyan. Pero pag Mm-mm. sabihin mo na, mag-business sa ganito na klase, no talaga ako, as in, no, ayaw ko ng ganun, parang ganyan. So, nung time na yun, it was really a very lengthy talaga, sabihin mo mga 5 kilometers na balitaktakan in 2019 on that. Mm-mm. Hanggang sa napao niya ako, sabi ko, sige, ipadala mo yung product dito. That was the first journey that I have for this one. So, yun yung talaga, first taste ko talaga of having talaga no, when it comes to business na selling. Kasi may mga business kami noon pero not that much talaga on that. Kasi Mm-mm. hindi talaga inclination yung going into business, especially hindi ko naman ka-line, di ba? Siguro kung sa engineering pa yon, parang medyo okay pa, Pwede. pero yung sasabihin Oo. mong iba, di ba? Kakaiba Mm-mm. siya doon. Ayan, so yun yung kwento namin. Iniisip ko kumbaga iniisip ko, imagine you have that kind of profession. So, iniisip ko yung transition, gaano siya kahirap. Kasi bawat isa sa atin merong pride na parang, what? Di ba? Pero kayo po, nandito na kayo at isa kayo sa pinakamagaling, no? Dito sa ating company. Kaya maganda yan. And of course, sa mga viewers natin, kung meron kayong mga friends na yung mga professional, mga engineer, sabi ni Coach Ray, grabe, mechanical engineer na siya. Very successful engineer, pero nag-evolve pa din. So, mamaya malalaman natin kung bakit. So, abangan natin sa next question. Eto na, ang next Ayan question, na. para tayong patuloy nito. Paano po ninyo, this is the reality. Kasi even though this industry sa We Evolve sa company natin, we have this promise of giving you very huge income. Pero syempre may career kayo eh. Paano po ninyo napagsasabay yung career as engineer at yung business niyo sa We Evolve? Ang first ko talaga na sasabihin sa inyo talagang time management. Kasi, ganito kasi ang kwento niya na ako kasi yung tao na talagang pag sinabi mong multitasker, talagang multitasker ako. I can do 5 works at Hmm. one time. Ganun ang ko talaga. Wow. Kayang-kaya ko talaga yan. I can juggle on it. Even on So nasanay kasi talaga ako that when I started working here abroad, ang Mm-mm. lagi kong trabaho talaga, parang ang role ko lagi is 3-in-1. Kaya nga para akong Mm-mm. kape. Tatlo-tatluhan talaga ang trabaho ko, sa totoo lang. Mm-mm. At first talagang parang dumating ako sa point talaga na napakahirap. Kasi siyempre, Mm-mm. hila dito, hila doon, tatlo yung role in one. Hanggang sa talagang inaral ko sa seriously how I can be able to juggle my work in an 8 to 5 environment. Kasi yun yung trabaho ko noon, 8 o'clock, Mm-mm. tapos 5 o'clock. Na ano ko lang talaga na
meron lang talagang technique that you have to ano on yourself na lahat ng mga gagawin mo in the morning, pinaplano mo na hanggang sa afternoon. Kaya wala Mm. akong nadidelay na project, wala akong hindi nami-meet na deadline. Kahit gaano kahirap yung trabaho ko, ito yung role ko sa buhay. At 4:59 PM, kailangan mag-lipstick na ako niyan. Kasi at 5 o'clock, Oo. uuwi na ako. Kailangan yun. So isipin mo yun na ganun ka-hectic ang aking schedule. I have been doing kasi in my work, I have been doing site visits. So yung mag-i-inspection ako ng mga buildings, ilan ang buildings na i-inspection ko in a daily basis. Sabi pa nga nila nung time na hindi pa ako nagda-driving, yung mga ganyan, hirap talaga. Sabi pa nga ng mga kabayan na mga Filipino in sa office, yung mga admin namin, sabi nila, Miss Jo, paano mo ba napupuntahan yung ano, yung mga kasi before wala pang ano may Mm. metro, pero yung walang GPS. Yung hahanapin mo pa Mm. talaga literally kung saan yung building. Tapos ang ibibigay lang sa'yo na location map na drawing, yung ito Mm. yung landmark. Okay, maglalagay sila Mm. doon ng landmark. Yun pala, yung building pala na pupuntahan mo ay 5 kilometers pa, 7 kilometers pa, 3 kilometers pa doon sa landmark na sinulat nila doon. So sabi ko sa kanila, Mm. you know what? This is what I have to do. Kasi hindi ko na aantayin na makahanap ako ng taxi, ng bus, ng kung ano man. Sabi ko, lahat na sinakyan ko dito sa disyerto. Kung meron itong kuliglig, tricycle, kalabaw, lahat sinakyan ko na yan. Because you have to be inventive on that. So nung ito Mm. ay dumating na sa akin, itong sa We Evolve, marami ang nagsasabi sa akin, bakit kasi ginagawa mo yung pagbibenta ng mga produkto? Kasi parang it's really out of the box. Parang sabihin mo na ang mga iba, when they are having their passion, yung nag-ano sila about cooking, yung mga iba photography, yung mga ganun. Pero yung kakaiba kasi yung nagbibenta ka, di ba? Meron pa nga akong narinig noon sa amin na sinabihan ako na naghihirap na ba si Joanna sa Dubai at nagbebenta na lang ng sabon? Kaya sabi ko talaga, dahil pag ako'y nauwi, dahil bigyan kita ng 1 dosenang sabon para pumuti ka naman. 'Di ba? Pero dumating ako sa point, tama yung sinabi mo, Coach Rosina, may times na parang nata-touch yung pride mo on it. Pero naisip ko din, bakit? Nung panahon ba na Yeah, oo. nagkakahirap-hirap kami, meron bang nagbigay sa amin ng pera o pambayad mo yan ng ano ng kuryente, tubig, Mm. pangbili yan ng pagkain, 'di ba? You have to do Mm. things on it. Kaya yun yung mga ano talaga na Yeah. 'wag kang mahiya. Legit itong ginagawa natin, and even me na kung tutuusin when it comes to ano 'no, when it comes to work, kasi ako naman kasing tao, blessed talaga ako when I came here kasi lahat ng mga work ko talaga dito, malaki talaga ang sahod ko kasi ito ang Mm. nangyari. Hindi kasi ako naha-hire talaga, kung ang nagha-hire talaga, ang nagha-hire lang talaga sa akin is puti, mga puti. So alam niyo Mm. naman 'pag Mm. puti, 'di ba? Kasi the standard is high. So when the standard is high sa mga hiring na 'yan, the salary is also high. So mga ganyan. Mm. So nakikita ko lang na isa sa mga output ko, parang distressing, parang may mga times kasi na sa sobrang dami ng mga meetings mo, maraming mga tao na kailangan mag-solve ka ng problem every day, 'di ba? Alam niyang ginagawa ko para pangtanggal lang ng stress, bumababa ako, nasa parking ako, nasa loob ako ng sasakyan, nagbebenta ako doon. Nag-ano, "Hi, Day, meron na, may dumating na yung receipt natin, ha? Ilan yung orderin mo? Oh, yung ano, yung nandito na yung kape," yung mga ganyan. Tapos oo, mga siguro mga around 30 minutes, yung mga ganyan. Tapos balik na naman ako. Nadi-distress na ako. Sabi ko, Yeah. nawawala yung ano ba, yung bang you just break the monotony of the work itself. Yeah. And it helps Mm. me a lot on that. So, kung Mm. tanongin niyo sa akin, paano ko na-manage yun? Time management lang talaga. You have time for everything. Kasi dito kasi Mm. sa ano natin, sa buhay kasi natin, we only live once, 'di ba? Mm. Pag minsan ka lang nabubuhay, i-maximize mo. Hindi lang ang Totoo. ano mo, ang role mo sa buhay na gumising ka sa umaga dahil nag-alarm na yung alarm mo, pupunta ka sa opisina, Mm. magagalit ka sa amo mo, sa supervisor mo, sa manager mo, tas uuwi ka, tas matutulog ka, tas gigising ka, gano'n na naman ang routine ng buhay. Hindi. You have to maximize your time on it.
Why? Yes. Because hindi na yan mababalikan pa. Okay? Last Yes. year is already gone. The COVID era is already gone. Ano ang ginawa mo sa time na yun? That is how you are managing your life right now. So, wala akong nagiging problema when it comes to managing my career. Kasi until now, I am still doing my, my consultancy services in the technical. So, marami pa rin akong Mm-mm. mga talks, mga trainings, all of that, consultancy services in here. On the side, We Evolve is always part of my system. Kasi We Mm-mm. Evolve is my life since 2019. Nag-start ako ng selling kasi in 2020. Mm-mm. Before, isipin mo Mm-mm. yan, ito, gusto kong ano sa inyo, i-impart pa sa inyo. On 2020, nanganak kasi ako nung itong youngest ko. I was already 44 years old. Oh, matanda na ako ha. That was in 2020. So I'll be 48 next month actually. Hindi So, halata, hindi halata. oh, thank you. Dahil ito sa Weevolve. So yan. So Yeah. ang nangyari doon, naano kasi ako na emergency CS. So CS naman talaga Mm-mm. ako. It's my third cesarean operation. Na emergency lang talaga. Alam niyo po ang nangyari, pinasok ako sa OR, sa operating room at 8:30 in the morning. And then lumabas ako, nilabas ako at pinasok ako sa aking sa aking room at 11 o'clock. Natulog lang ako mga hanggang 12:30. Pagkagising ko after that, mga ganyan, sabi ko, saan ang phone ko? Bakit nagbebenta ako? Meron Nagbebenta. nag-order sa Pilipinas. Sabi, pwede munang kakasisaryan mo pa lang. Sabi ko, oo nga, kakatanggal pa lang ng mga yung nawawala na yung anesthesia and all. Eh, maraming Mm-mm. nag-order. Alam nga naman, hindi ko, di ba? I mean, because it's always on that. No? Ang mga Yeah. buyers mo, they don't care kung ano yung sitwasyon mo on that. What they care about is meron kang business na pumapasok. So you should have to Mm-mm. take advantage on it. Ayan. Yes. Alam mo, gusto ko yung part na nagdi-distress ka, pero nabibenta ka para ma-distress ka. Imagine this nagtatanggal ka ng stress, pero kumikita ka. Yung ibang other side of the world, ibang tao, yung the way sila magtanggal ng stress, nauubos sila ng pera. Gumagastos sila. In your case, para matanggal yung stress mo, nagbibenta-benta ka. Eh di kumikita ka pa. So, good idea. Tips yan, mga friends, Tips yan. Pag kayo'y na-stress, magbenta kayo ng magbenta kasi ang advantage nun kasi hindi mapapanis yung laway mo kasi magkakausap ka ng tao. Tama ba, Coach Joanna? Tapos, Yes. kita ka pa. At yung bibili, posible pa maging part ng business mo. Alright. So, that's Yes. very inspiring. So, let's go to our next question. Ito namang next question natin. Hindi naman siya kalayuan dun sa unang question. Pero, it's about naman, how did you manage to balance your role as a wife? Kasi yung husband natin, we need to be 100% present sa mga buhay nila, no? Sa buhay nila. Yung as a mother, kasi yung anak natin, 100% kailangan nandun din tayo. And as I have learned, church founder ka din, so kailangan ka din, may oras din na required doon, no? Para sa'yo makapag-serve sa business mo, and especially, top leader ka ng We Evolve. Ano na nababalanse yun? Okay. So, ganito kasi yun. Oo. Isa din yan sa mga talaga, how you can have to balance everything. Kasi, in a day kasi, our typical day kasi is 24 hours. So, it is, ang kasi talaga natin nun, parang meron siyang hatian, di ba? So, siguro mga around, sabihin na lang natin 12 hours of that, you will have to work. Di ba? Kasi gano'n naman talaga we should have to work. Hindi naman tayo nilalang ng Panginoon para lang maging lazy dito sa buhay na ito. Kasi lahat naman yan kailangan pagtrabahuan natin. So, yung 12 hours nakalaan yan doon. Though may mga times pa rin na when I am at home, gumagawa pa rin ako sa mga onlines and all of that. So, make sure lang talaga that you can fulfill all your duties. Kasi 'di ba? Kasi hindi rin naman kasi pwede na pabayaan mo sa akin, no, hindi ko naman pwede na pabayaan yung husband ko kasi may mga needs din naman yung husband ko. So, as a mother, dalawa ang mga anak ko. So, ngayon kasi nag-homeschool pa ako sa anak ko, ha? Ako pa ang Wow.
No, ako pa. Ikaw pa yung Ako pa teacher. nagsusupervise. Oo, on that. And then, sa Mm. church naman namin, both me and my husband, kasi kami yung founder ng church and all of that. So, we make sure talaga, especially me, I make sure, kasi ako yung nasa admin, I make sure that everything is in on time. May mga ano pa kami, mga Bible studies and all of that. So, nag-handle din ako ng Bible studies. So, I have 2 in a week. Yung mga ganyan. So, sa business naman, ilan ang activities ng business ko ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ano ko, ang business lines ko. Kasama na si We Wow. Evolve doon. Oo. So, Wow. ang pinakabago namin is a food business. So, ang ano ko lang doon, ang ginagawa ko is to make it into yun bang to make sure that meron akong mga tao talaga, right people to do it for me and with me. Yeah. Okay? Mm. Kasi hindi kasi siya pwede kasi na ay, ako nito, ako nito, ako nito. Except being a wife ha, kasi di naman pwede. Baka sabihin, aba, may diniligate na pala si Miss Joanna sa, Na ay hindi pwede. Diba? na-leverage no? Ako lang yun. Okay, as a mother, nandito naman, my cousin is here. Siya yung nag-aalaga sa mga bata, siya dito sa bahay, Mm. and all of that. And then, sa church naman, meron din akong katandem din na to make sure that everything is there. As a business owner din, meron din akong mga tao din, key people din to do it. Okay? Na para, sasabihin na lang, na para mag-ano na lang tayo, congregate na lang in WhatsApp, may group chat kami, Mm. mga ganyan, so that we can be able to juggle things. Me can juggle things. Mm. So we evolve, meron din Mm. ako upcoming din na isang leader ko na siya yung pinaka-core talaga na siya yung pinaka-core contact, yung ganon. Kasi hindi na kayanin kung talagang hindi ko siya gagawin ng management talaga na magandang Mm. management on it. Kasi ganyan lang Mm. naman talaga ang ng buhay natin eh, 'di ba? We have to, like me, I have 5 line of activities talaga, business activities. Kasi nga we need to make sure na meron pa tayong mga extra streams pa. Hindi pwedeng isa Mm. lang, 'di ba? Hindi Yeah. pwedeng isa lang. I have traditional business, I have MLM. Okay, on that. Kasi Mm. nakikita ko yung yung mixing of it, 'di ba? Pag nakikita, hindi lang kasi, ito lang din kasi yung nakaka-open din ng aking mind. Especially sa amin ngayon, no, in our technical field. Kasi nasa facilities management kami, both kami ng husband ko, Mm. which is maintenance services ito. So, nakikita kasi namin na marami kaming mga kakilala talaga na on our age or mga nasa 50s na, nahihirapan na talagang maghanap ng work. That was also our Yeah. discussion months back with my husband. I told him, you see, itong mga tao na ito, kahit marami yung network ko, hindi ko na sila maipasok kasi ang unang titingnan, edad. Okay? So, let's face it, it's reality. Pag tumungtong ka na Mm. kasi ng 40s, mag-iisip-isip ka na talaga ng iba pang pagkakitaan. That is my tip. Isa yan sa Yes. mga tip ko Mm. talaga. Huwag ka lang maging kampante talaga sa trabaho. Okay? Kasi pag Mm. trabaho kasi lang ang pag-iisipin mo, yung ganyan, you are just a number to the company. 'Di ba? Kaya nga Yeah. pag nag-retire ka, palakpakan ka lang eh. 'Di ba? Yay! Let's all congratulate. Because she or he is now retiring after 20 years of work, 60 years of work, or 30 years of work, 'di ba? Palakpakan ka lang. Yun lang. Pero nung nag-render ka ng resignation mo, non-renewal or ng sinabihan ka na mag-retire ka na, naghahanap na 'yan ng kapalit ang kumpanya mo, 'di ba? Pero Mm. ikaw, ano ang gagawin mo as next? Di ka na tayo maghahanap. Well, let's face it, Mm. kahit ako, napakataas na ng learnings Mm. ko, ng skills ko and all of that. Pero nahihirapan ako kung babalik ako sa corporate world, mahihirapan ako maghanap ng work. Kasi ang una nilang titingnan sa akin, hindi na daw Mm. ako tumatanggap ng maliit na sahod. Okay? So, sabi ko, I Mm. will not go on that level na. I wanted, even if I have to start small, okay? Start Mm. small, but be consistent on it. Hindi yung mabilis ka lang na nakakita ka lang ng ganito, ay lilipat na naman ako doon, ay lilipat na naman ako doon. Hello. Wala pong yumayaman kaagad Mm. sa negosyo. Kahit na Yeah, totoo yan. mag-stock market ka, kahit mag-cryptocurrency ka, sorry ha, nag-crypto ako nung last, naku, nawala lahat. Kaya ayaw ko na. Sorry, talaga sinabihan ko na, kalas na diyan, ayaw ko na diyan sa mga ganyan, sayang lang yung pera.
Sabihin ko sa inyo, sayang lang ang pera talaga pag hindi ka marunong talaga. Aralin mo ang gusto mo na negosyo and make a lot of streams on it. Huwag ka lang kampante sa Yeah. isang ganito. Even in We Evolve, Mm-mm. sabi ko talaga, I will keep We Evolve. Why? Kahit na maraming mga ano na, ma'am, baka gusto mong sumali dito, ma'am. Mabilis lang ang pera, ma'am. Sabi ko sa kanila, dong, ganito lang sasabihin ko sa'yo. Ang pera hindi namumulaklak, okay? Kung tinanim mo tuloy, walang milyones bukas. Imposible yun. Mm-mm. At kahit napaypayan mo pa ako ng picture mo, paypayan mo pa ako ng pera, hindi ako maniniwala sa'yo. Think of it, di ba? Pareho Mm-mm. kami ni Coach Mm-mm. Hisper na mga matinik talaga sa Mati mathematics, I tell you. Walang Mathematics. ganyan na exponential. Exponential na tomorrow, exponent na kaagad up to 10 to Yeah. 1,000. Walang ganon. Mm. Computation lang yan Tama. sa mathematics. Okay? So, yon. Mm. Totoo. Mahaba-haba na ng Yeah. explanation. Pero ano, na-sum up ko yung buong sinabi mo. Ikaw yung picture, or ikaw yung imahe ng taong hindi nagre-rely sa single source of income. Yun. And that's our advice to everyone. Do not rely on a single source of income. Kasi, what if may nangyari sa isang source of income mo, at least meron pang isa. Hindi yung nangakaagad, 'di ba? So yun yung yun yung na-sum up ko sa lahat ng mga sinabi mo. So yan, at dahil diyan, tayo po ay pupunta na sa ating susunod na katanungan. Eto, pa-share naman po, no? Share nyo naman sa amin yung mga challenges at paano nyo na-overcome ang mga ito to achieve success in both of your businesses and MLM career. Ayan. Yung mga Ayan. challenges. Okay. Ito. So, Ito na yung okay. madugong labanan. Madugong labanan to. Kasi ito talagang totoo ito ang experience ko. Ang challenge, una talaga, yun talagang tanggalin mo talaga yung pride, okay? Kasi mahirap. Oo, ang iniisip mo lagi, pag nandito ka kasi, nagbebenta ka, no? Mag-i-explain ka ng mga products, mag-iisip ka ng mga ganon. Tapos yung titingin ka sa mga tao na makikinig sa'yo, tapos yung mga mata nila na parang very doubtful sila, parang ganon. Minsan, nakaka-degrade. Sinasabi mo sa sarili mo, oo nga eh. Bakit kasi ako nagbenta-benta ng mga ganito? Parang ganon. Diba? May mga times na ganyan. But you know what? Ganito lang. Just like sa Network 101 natin. Diba? Set your goal and your dreams bigger than that obstacles. Huwag kang magpa-apekto sa mga obstacles kahit na sabihin nilang, ay nako, wala naman siyang kwenta, nagbenta-benta na nga lang yan ng mga kung ano-ano eh. Di ba? Bakit? At the end of the day, walang tutulong sa'yo na makabili ka ng pagkain or ng any bills for your family. That's why ang focus mo lagi talaga sa buhay mo, ano yung enhance pa sa buhay mo, 'di ba? Huwag mo nang tingnan kung ano yung mga huwag mo nang tingnan kung ano yung mga sinasabi ng iba. We are not living on people's perspective and opinions. Okay? We don't care. Sasabihin nilang pangit ka, so wala akong problema kung pangit ako para sa'yo. Kahit 1 plus 1 equals 1 million sa'yo, hindi na ako makipagdebate sa'yo. Ang importante, alam ko na kumikita ako. Okay? Yeah. Hindi rin, huwag ka ring madaling madala talaga sa mga sinasabi ng iba na yayaman ka dito, pag dito ka sa amin, pag ganito ka, ganyan-ganyan. My friends, mga coaches, mga newbies, mga alam natin lahat na wala talagang mabilisang pag-asenso. Talagang facing. May facing ka. Yes. Katulad na yan sa career natin. 'Di ba? Nung graduate ba ako, nung pumasa ba ako as mechanical engineer, naging manager ako and my first hindi. Hindi. Meron talaga siyang pathways na gagamitin natin. 'Di ba? Yeah. Also in business, we have also pathways na kailangan natin na isa-isa natin na ma-eliminate ang mga challenges natin along the way. 'Di ba? Para tayong sibuyas ba? Binalatan tayo ng binalatan. Tinatanggal yung pride natin, tinatanggal yung pag-iisip natin na takot tayo, 'di ba? Tinatanggal yun hanggang sa, hindi ko naman sinasabi no na kakapal na talaga yung mukha natin. Well, in the sense of na talagang kailangan talaga na medyo makapal na rin yung mukha natin. Na hindi na natin yun, ano ba, yun bang hindi mo na masasabi sa sarili mo na
nahihiya pa rin ako, eh, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko, eh, 'di ba? Walang Mm. umaasenso sa taong laging nahihiya. Walang umaasenso sa taong laging takot. Takot, wala Yeah. pa nga, hindi pa nga nangyayari ang mga kinakatakutan mo, paano mo ma-achieve ang goal mo sa buhay kung nag-iisip ka pa lang, nagplano ka pa lang, takot ka na, 'di ba? Para bang nag-pray ka pero sa prayer mo pala hindi ka naniniwala, 'di ba? Para Mm. naalala mo nung mga bata tayo, yun bang style natin noon nagkukuha tayo ng ano, santan, eh, 'di ba? Yung sinasabi Mm. nating crush ko si ano, he Mm. loves me not, he Love me loves not, me, oo. parang gano'n, 'di ba? In Oo. business kailangan talaga na ito ang goal na gusto ko. Regardless kung Mm. sasabihin ng mga tao na hindi mo kaya yan, hindi wala kang kaanuhan diyan, no. Hindi siya ganyan, 'di ba? Kailangan talaga sa sarili mo mismo, you are strong enough to say, "Wala akong takot na gawin ito. I made this Yes. decision, panindigan ko ang desisyon na ito." Kasi walang Yes. ibang gagawa niyan sa'yo kundi ang sarili mo lang. So dito, sa Yes. career natin dito sa ano, sa WeEvolve, sa MLM natin na career, panindigan mo kung anong gusto mo. Ito yung gusto ko na ma-achieve sa buhay. 1 year from now, 2 years Yes. from now, 5 years from now, ito yung gusto kong ma-achieve sa buhay. 'Di ba? Kasi ikaw lang ang Yes. makaset ng achievement na yan. At the end of the day, it's Tama. your achievement. Walang makakakuha niyan. Yes. Yes, 'di ba? Yan. Alright. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Sa mga sinabi niyo po, I have 2. Meron akong dalawang, nakuha. Yung isa is dahiya. I don't know if naririnig mo 'to sa mga lola at nanay mo, yung sasabihin, "Ang hiya nakakamatay." Yes. 'Di ba? Nakakamatay Correct. yung hiya kasi nandiyan na yung pagkain, ayaw pang kainin kasi Yes. nahihiya, oh, 'di ba? So, and the other one is the pride. Kasi ang pride is parang panty lang 'yan, 'pag hindi binababa walang mangyayari. Yung bang gano'n, parang you have to put down the pride ba. Yung pride tanggalin mo 'yan kasi 'pag hindi mo 'yan tinanggal, walang nangyayari. So, the hiya and the pride, magkaiba sila ng apelyido pero magkapatid sila na Yes. parehong nakakapagpabagal for us to achieve success. Alright, so eto na yung ating, next question. Okay, ang ganda ng mga comment nila. Eto, ano po ang impact ni WeEvolve sa life and career ninyo? And because I want in this question, ilabas yung mga pictures po ninyo na yan, para ma-detalye ninyo yung impact ng WeEvolve sa buhay ninyo, sa career ninyo. Okay. Sige. Ganito yon. Sige, go. When I met kasi WeEvolve, maraming nabago na perspective sa buhay ko. Okay? So pag nakita nyo yan, employment life on wheels. Bakit naging ganun? Kasi halos araw-araw po, nasa daan ako. Dahil lagi Mm. akong pumupunta, nagsa-site inspection. Yung first na picture na yan, meron niyang isang picture pa eh. After 1 hour ng pag-aakyat ko sa building, ganyan na yung warak-warak na yung mukha ko talaga, sa totoo lang talaga. Alam nyo dito, the last na ano no, the last 2 years na kontra ko, ang aking hinahandle na buildings is 143 buildings. Yan kadami ang hinahandle ko. And I have to audit Wow. it. I-audit ko yan Wow. twice a year. Plus yung mga offices pa namin. Plus yung mga site na mga maliliit pa na mga offices namin. So you Mm. know what? Nakita ko, hindi na ako bumabata. Yun ang una. Physically exhausted na talaga ako. Parang kung titingnan nyo dyan, yan yung mga picture na yan, yung second tsaka third talaga na picture. Mm. Yan yung mga pictures talaga na papunta pa lang ako niyan. So fresh na fresh pa, ang ganda-ganda pa, di ba? Pero pag nakita nyo ako, paglabas ko sa building, parang wala na. Di ba? Maliban na lang dahil si lipstick na lang ang natira talaga, sa totoo lang talaga. Mm. Sa sobra talagang hirap ng trabaho. So, kung sabihin nila, malaki naman ang kita mo eh. Alam nyo, darating ang panahon sa buhay mo, hindi mo na na-appreciate yung kita. Sa sobrang Yeah. pagod talaga. Alam nyo, ako I'm very thankful sa WeEvolve. Yung mga supplements talaga, sa totoo lang, yung 4 na supplements na yan talaga ang lagi kong kasakasama everyday. Dahil kung Yes. hindi pa, tumitirik na talaga ako sa sobra talagang pagod talaga sa aking buhay. Kaya nga, the Mm. impact of WeEvolve has given me the opportunity na hindi lang pala ito ang kaya kong gawin sa buhay.
Kasi Mm. naiisip ko rin paano kung aalis ako sa ano, sa ganitong ano 'no, sa ganitong, trabaho. Ano yung next na Mm. gagawin ko? Wala naman akong ibang alam na trabaho, ito lang naman yung trabaho na alam ko, 'di ba? So, Mm. yun yung nakapagpabago sa akin na kaya pala talagang gumawa ka ng something out of the box, 'di ba? Yun bang tipong hindi lang ito ang kaya kong gawin pala sa buhay. Meron din pala akong kakayanan pala na gagawin itong pagbebenta, 'di ba? Mm. Pagne-network. Kasi noon hindi ako wala akong pakialam sa mga networking, wala. Kahit nga sa technical networking, hindi ako nagki-keep ng mga records ng aking mga clients, ng mga contacts kasi unang-una din naman ako sa business development. Pakialam ko doon sa Mm. mga clients na 'yan. Ang sa akin Yeah. trabaho, trabaho lang, 'di ba? Yung gano'n. Pero na-realize ko that we can build up pala a network out of the itong ano 'no, itong business na ito. And the Mm. good thing is you will learn how to ano talaga, yun bang matututo ka how to deal with your ano, with your network on that. Yeah. Parang hindi lang yung ang lagi na lang iniisip ko noon, paano yung aking mga technicians, paano magtrabaho, mag-audit sa Mm. kanila, magbigay sa kanila, 'di Mm. ba? Very technical in nature. Pero yung natututo ka pa rin, natututo din ako. Kaya nga pag nagdi-discuss ako ng mga products, sabi pa nga dito sa office ko, sabi nila, parang ano daw, masyado daw akong well-versed doon sa mga produkto ni WeEvolve. Sabi ko, kasi Mm. inaral ko siya, hindi ko ako paano ako makapagbenta kung hindi ko aaralin 'yun. 'Di ba? It makes Yes. an impact in my life. Sabi pa nga dito, ito yung maganda kasi I will also want to ano this. Sabi pa dito, Ecclesiastes 11:2 sa Bible ito ha. Sabi dito, invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. 'Di ba? Dumana tayo sa pandemic. Pero kung wala Mm. kang iba pang career na mangyayari sa buhay mo, wala kang ibang skill na na-build up sa sarili mo, talagang wala Mm. ka talagang ang mangyayari sa'yo, parang nagmamakaawa ka na lang sa mga tao na matulungan kang Mm. makahanap ng work, 'di ba? On the side, Yeah. marami akong Yes. sinasabihan. Sabi ko na if you cannot find work muna, you go in this kind of business. You know? It Yeah. can help you. Yan. Mm. Yan yung first Tama. ko. Yung picture may iba pa yan, eh, patingin naman ako, ayan. Yan. Yan yung Ito ang business plan aking niyo naman. family, okey. Yan ang aking actually 3 ang anak namin, pero yung pangalawa, nag-ano siya 'no, nag-expire siya. Kasi sa sobrang pagod talaga ng trabaho ko during that time, I was mobilizing dalawang malls dito sa Dubai, Dragon Mart, which is Wow. 1.3 kilometers ang stretch niya, and the other mall naman, yung Batuta Mall, is 2 kilometers stretch. So, naging unhealthy ang aking pregnancy, so na-CS ako and all of that, pero nag-expire yung baby namin. So, dalawa yung mga anak namin, yung panganay namin is 14 and our youngest is 3 and a half, almost 4 years old na. So, kami yan, my husband still in facilities management, and then ako naman sa Mm. consultancy ko, sa facilities din. So, they gave me, ano ba, yung bang sila yung reason kung bakit na, kasi lahat Mm. tayo, ang rason natin sa pagtatrabaho talaga is yung pamilya natin. 'Di Yeah. ba? Wala namang magsasabi na pupunta ka, magkanda hirap-hirap ka dito sa ibang bansa, mas lalo na dito sa Middle East kasi 7 months ang summer namin dito. At naghi-heat up Wow. talaga kami ng 50 degrees Celsius. Alam ko na sa mga hindi pa nakapunta dito sa Middle East talaga, hindi nyo talaga yun maintindihan kung ano Mm. ang init ng 50 degrees Celsius. Na Eh. kahit tubig sa ano, nailigo mo na tubig talaga, hindi mo talaga Mainit pa din. maliligo yun. Sobra yun, Mainit parang pa din. ang init talaga nun. Hindi ka mahirap maghugas ng mga pinggan kasi mainit talaga ang tubig. So ganun po. Mhm. So I'm working, I'm telling my husband that kasi siyempre isa siya sa mga nag-ano sa akin na nung una kine-question niya ako, "What's your reason kung bakit na mag-business ka?" Sabi ko, "You know, when you are in business, another thing that we can also do is we can create more opportunities for other people. We can Yes. help them."
'di ba? Kasi Mm. ito yung ano pagkakataon sa buhay natin na makatulong tayo sa iba. Yung hindi mo lang basta Mm. sabihin na 'pag may magpa-advice sa'yo, "Sister, ganito yung sitwasyon ko." Sasabihin ko yung sasabihin mo lang na, "Ako sister, I'm praying na magiging okay ka." Ganyan lang, pero wala ka talagang maitulong. Those are things Mm. sa buhay natin ba na if we can create works for other people, why not? 'Di Mm. ba? Or Why not? businesses, Tama. other people, why not? Mm. 'Di ba? Mm. Yan. Tama yan. Sige, yung next naman na picture niyan is meron pa eh. Ayun, Ayan. eto Yan na naman yung yung oh, oo, mm. na-recognize naman kami. We were actually 92 architects and engineers in the whole Middle East na na-awardan. Top architects and engineers in Middle East in 2023. So yan yung Wow. yun yung award na binigay sa amin. That is coming from sa isang isang company, the Filipino Times. And sila ang nag-recognize sa amin on that. So marami, I Mm. think ang ano doon, ang in-screen doon is more than 200 but only 92 were awarded. And I'm so glad Wow. that being part of this awardees talaga to make a difference. Kasi yun talaga yung ano ko ba na what is the difference that we can make, especially Mm. in the Filipino community, 'di ba? Yes. Na kasi ang sa akin kasi I'm more kasi engaged in other nationalities Mm. sa line of work ko. Pero sabi ko sa kanila, I really wanted to get in touch with the Filipino community. Kasi kung tutulong man lang tayo sa ibang lahi, bakit hindi natin matutulungan yung sarili nating mga kalahi, 'di ba? So Tama. that Yes. yes, so that's the thing talaga na yun yung one of the advocacies talaga na na ginagawa ko sa ngayon. Touching base with the Mm. Filipino community. So yun yung ano Yes. talaga. So I'm glad And that yung I was one of that. and ito naman yung speaker's journey. Ayan, so marami 'yan. Actually, marami talaga. Marami talagang mga speaking engagements. Oo. Actually, I have one that will be upcoming in mid of October, second week of October sa Philippines, hopefully. Na I am one of the speakers then sa organization namin, Philippine Society of Mechanical Engineers sa Pilipinas. And then that is my second time kasi last year I was also a speaker, and then this year I'm also speaking. Last time also sa technical kasi marami ako talagang mga speaking engagements on that. I have trainings as well, so I'm conducting trainings, international and local trainings. Pero katulad nito, yung isa ko, ito kasi almost 30 yata, 30 ang aking attendees dito, mixed nationalities naman ito. I have onlines for Qatar and Mm. KSA, Mm. Kingdom of Saudi Arabia. So, yun yung nasasanay na talaga ako on that level ba na even in my speaker's journey talaga, I Mm. can touch base with people. Even if it is technical, I can, ang isa kasi na nakikita ko, we can advocate for it. Yun bang nakakatulong tayo na mabigyan din ng mabigyan ng what is this? Yun bang encouragement ang bawat isa. Not even, ito nga, Yeah. not even the Filipino community lang eh. It is Mm. international in nature. So, when we are Pero doing that, mm. yes po, when we are doing that, we are actually advocating to be a help to those that are in need as well. Mm. Pero yung last na picture, ito yung the best. Yung last na picture. Yan. Ito yung the Kasi best. Oo. ito talaga yung isa talaga na kahit ako mismo sa sarili ko, hindi ko nakitaan ang sarili ko na darating ako sa ganitong klaseng business. I was really thinking Mm. it over that I will have only a business in line with my technical world, di ba? Being in a Mm. consultant, a technical consultant, or siguro kung pupunta man ako sa selling, it will be building materials, di ba? Yung Mm. mga ganun. Kaya nagulat sila nung sinabi ko sa kanila that I have general trading in my license. Sabi nila, so you are supplying building materials? No, I am selling health and beauty products and coffees. And sabi nila, Wow. ha? Hindi nila maintindihan, hindi nila magets na, bakit nagbebenta ito? Akala ko ba nagbebenta ito ng bakal? Hindi ako nagbebenta ng bakal, nagbebenta ako ng kape. O halika dito, magkape tayo, di ba? Yung mga O, di ganun. ba? So,
another also na naging ano din ako no, I'm so happy and so humbled to have that is yung mga recognition din ng ano ng We Evolve din, na recognizing the efforts also put on that, na nare-recognize and all, parang na kakaiba kasi siya, 'di ba? Kakaiba siya doon sa Yeah. nakasanayan ko, yung mga Mm-mm. ganyan. But then, Yes. this is the thing talaga, do not limit yourself. Yun talaga, Yes. do not limit yourself. Kasi as a person, you can do more. Alam niyo ba na only 5% lang sa brain natin ang nagagamit? Ibig sabihin, there are still room in our brain talaga to work on Mm. that. Ang daming brain Mm-mm. cells natin. Pero hindi lang yan kung ano man yung career mo na you are just sitting in your office, you know, confining yourself within the bound of your career. Ano ako accountant ako a nurse ako doktor ako ito lang talaga ang kaya kong gawin. Hindi. Marami pa tayong pwedeng gawin sa buhay. 'Di ba? Kasi as a person, marami pa talagang mga kailangan nating i-discover na para bang adrenaline, 'di ba? Na parang pag Yes. may nasunog diyan, lahat buong bahay mo, bigla mo na lang nabitbit ng hindi mo na naintindihan. That means when the time will come for you to have that kind of ano ba, yun bang kailangan talagang, for example, nalugmok ka, kailangan i-work out mo yung brain cells mo. Anong Yes. gagawin ko? Anong Mm. gagawin ko? 'Di ba? Then you can push Mm-mm. yourself on that. Do not just sit down and say, wala na talaga akong magagawa. Kasi wala na akong trabaho. 'Di ba? 'Di ba? Ang dami nga doon nung kapanahunan Totoo. ng COVID, right? Na Mm-mm. umaasenso sila nung kapanahunan ng COVID. 'Di ba? And Yes. yes, I tell you, during that time, even ang ano namin, ang revenue namin during that time, pumalo kami ng 1.1 million pesos na revenue sa selling on that. Yeah. So yun yung yes. So yun yung do not limit yourself, 'di ba? Yung It, talagang push. Oh, push kumbaga, harder. yeah, kumbaga, even the negative situation, meron siyang positive effect sa buhay ng tao. Yes. Depende kung paano natin i-take yung sitwasyon na yon. Paano tayo Yes. magre-react. Okay? Napaka siksig, liglig at umaapaw ng ating gabi. Grabe, nakaka-inspired po yung inyong mga sharing, pero hindi pa tayo tapos kasi meron tayong panghuling katanungan. Narito ang ating huling katanungan. Ayan. Di ba? Okay. Eto na. Bilang isang international speaker and trainer, ano naman ang maipapayo po ninyo sa mga nanunood natin, no, na mga business partners and of course, yung mga bisita natin ngayong gabi, especially sa mga nagsisimula pa lang sa industry ng Weevo. Okay. So ito lang ang masasabi ko, keep seeking, okay? Anong ibig sabihin doon? You seek opportunities. Maraming Mm-mm. opportunities na pumapasok, totoo 'yun. Pero kailangan may seeking ka doon. Kasi wisdom 'yan eh, 'di ba? Hindi Yes. lahat ng opportunity na kumakatok sa door mo ay totoong opportunity. Maraming Mm. oportunista, okay? Yun, okay? In the sense na pagkakapirahan ka lang talaga. Okay? Yeah. Huwag kang Mm-mm. masyado kaagad maniwala. Seeker, dapat seeker ka, 'di ba? Teka Mm-mm. lang, aralin ko muna Pag-aralan. ito. Oo. Yeah, pag-aralan Aralin ko talaga. muna. Sabihin ko muna na maganda ba talaga itong ano na ito, anong mga references ko. Mm-mm. 'Di ba? On that. Mm-mm. Hindi lang yung pinapaypayan ka lang, pinapakita ka lang ng mga picture. Ganito, teka lang, 'di ba? Mm-mm. Kasi pwedeng magpa-picture mas lalo na dito sa Dubai. Ay nako, ang mga luxury cars dito, naglilipa na lang yan dyan sa labas. Pwede ka magpa-picture here, there, wala namang problema eh. Mm-mm. 'Di ba? Pwede kong picturean si Burj Khalifa at sabihin ko pag-aari ko na sa Burj Khalifa, 'di ba? So, huwag kayong maniwala sa ganun, okay? Seek, okay? You Mm-mm. always have a seeker's Totoo. heart. Always on that. Second, kailangan innovative ka. Keep innovating, okay? Kung itong ano na 'to, 'yun bang mag-iisip ka na, ito ba 'pag hindi gumagana ang strategy na ito, meron kang next, okay? Magplano ka ABCD. Tapusin mo ang lahat ng alphabet, okay? Lahat 'yun kailangan innovative Mm-mm. ka in nature. Hindi lang yung ito lang talaga. For example, nagluluto ka ng banana Q. Baka naman meron kang ma-discover na pwede pala ang banana Q ay ganito din ang kanyang flavor. Okay. 'Di ba? Mm-mm. Banana Mm-mm. Q, flavor, saging. Oh, something like that. 'Di ba? Keep innovating. Keep innovating. Ba Okay? banana Q with ano, langka.
Pwede Oh, yun. 'di ba? Wait lang ka, 'di ba? Or basta kung ano yung makita mo na masarap, 'di ba? So para sa Mm. We Evolve din, 'di ba? Keep innovating your strategy. How you will have to Yeah. approach, how you will have to connect with people, something like that. So keep Mm-mm. innovating. Okay, so Mm-mm. seeking, tapos keep innovating, 'di ba? Pangatlo, of course, kailangan talaga lagi kang updated and connect. Yes. Okay? Updated and connect. Update and connect. Kailangan talaga yun. Kasi, hindi naman yung, teka lang, wala na pala to. Hindi mo na alam kung ano nang nangyayari, di ba? Tapos, Mm-mm. ay, may nag-order sana. Wala na pala ito. Kailan lang? So, ibig sabihin, hindi ka nag-a-update, di ba? On that. So, Mm-mm. when you are updating, you're always connecting to the vine. Connecting to the tree, 'di ba? To the Kailangan 'yun. Hindi tree, to naman the tayo roots. pwede, Mm-mm. 'di ba? Hindi ka naman pwede na mag-evolve ka for your own, 'di ba? Kailangan connected Yeah. ka doon. Okay? So Yes. 'yun yung pangatlo na ano ko talaga. And then, of course, make your dream bigger than your problems. Okay? Yan, Yes. importante din 'yan, 'di ba? Huwag yung ang iniisip mo problema, problema, problema. Alam niyo sa totoo lang, si problema iba din 'yan. Ano din 'yan, 'pag dumating si problema kasi, barka-barkada din 'yan. Hindi 'yan talaga dumating na mag-isa lang, madami 'yan. Mm-mm. Kung maliit lang ang goal mo sa buhay, Mm-mm. talagang madadaganan ka ng problema, 'di ba? So make your Yes. goals always bigger than your problem. Every time may problema, problema ka lang, 'di ba? Pero naman akong brain cells, 'di Mm-mm. ba? I have to work out Yeah, on I'm this. bigger than you. Yeah. Yes, because in every Ganun lagi. problem, there is always a solution. Oh, 'di ba? Noon walang solusyon pag pangit tayo. Ngayon marami ng solusyon. Pera lang ang kailangan, 'di ba? Totoo 'yon. Eto 'Di ba? nga, sa sobrang Ngayon dami ng solusyon, oh yeah, 'di ba? So ngayon, and then of 'di ba? course, kailangan lagi tayong Oo. connected kay Lord, 'di ba? Wala tayong magagawa sa buhay kung wala siya. Amen. Always connect to the Lord, 'di ba? That is always Amen. ano talaga, that's always number one sa buhay natin. Na talagang iluhod natin sa Panginoon, Lord, itong business ko na ito, itong ano ko, goal ko na ito, itong dream ko na ito, because I'm not doing this for my own. 'Di ba? Huwag maging selfish, 'di Yes. ba? The goal that we should have always for our lives is that na tayo talaga ay magiging channel of blessings to others. Yun talaga yung maganda. Dahil hindi lang yun, ang pera kasi, it's always a reward to all our efforts. But the Yeah. greatest reward that we can have for ourselves talaga is making a legacy for other people to live on it. Diba? That makes us immortal. Yun talaga yung ano ko sa buhay. You want to be immortal? Make a legacy of helping. Yun yung ano talaga, Mm. or be an impact to other people. Kasi pag magiging impact ka sa ibang tao, lagi kang maaalala, alam nyo, siya yung tumulong sa akin para na ano. Totoo Ako nga, I'm 'yan. very grateful Mm. talaga kay kay Coach Nympha talaga. Kasi siya yung nagdala sa akin dito. 'Di ba? Na Mm. talagang mga 5 kilometro yung balitaktakan namin, pero hindi siya tumigil eh. Inaraw-araw ako noon eh. Inaraw-araw Mm. yung messenger ko eh. Until such time that I said yes to it. And you know what? I never regret a day on that. Since November 2019 until today, I'm so glad that I'm here with We Evolve. You know? And those are the things that I want to impart by today. Ay, palakpakan naman. To hear your story kasi syempre first time din natin na nagkausap, first time ko din narinig yung kwento po ninyo and nakita ko parang, yeah, this company, this business will grow bigger and wider sa iba't ibang bansa. Kasi kung kayo nga professional na, stable na, maraming businesses, ginagawa pa yung business because you have a different perspective, different view kung para saan itong ginagawa mo. I know meron ding ibang mga tao na gano'n, na need lang nila na someone like us na maka-open din ng opportunity na ito para sa kanila. And of course, I believe yung mga viewers natin is na-inspire din sila. Pa-comment naman sa comment section kung kayo ba ay na-inspired. Iparamdam niyo naman sa amin na sabihin niyo it's very inspiring. Kasi syempre, mahalaga po sa amin yung kayo din is ma-inspired sa kwento natin ngayong gabi. Okay? So, thank you so much, Coach Joanna. No?
Meron ka pa bang idadagdag? Kasi after this, mag-a-announce na tayo ng ating next schedule. Okay, wala na akong idadagdag. Ako lang ay Ayan. nagagalak lang. I'm so glad. Thank you so much din kay Coach Rosie talaga Mm-mm. for advocating all of these things na nangyayari din na sa Ayan. atin ngayon, and Mm-mm. also for facilitating sa natin, sa talk natin today. And thank you so much sa Mm-mm. lahat po na nasa natin, sa mga nanonood sa Nasa atin ng live. live, and that yes, Mm-mm. I'm not I'm very inspired for each one talaga, 'di ba? Kasi Mm-mm. being an inspiration, ako din nafi-feel ko rin talaga na all of you become also my inspiration. Especially si Yes. Mentor Ray, talagang naging inspiration Mm-mm. ko yung din niya, yung kanyang persistence ba on that, Mm-mm. na talagang hindi rin siya nagsasawa na mag-guide and all of that, 'di ba? So mahirap maghanap kasi ng mga ng mga uplines, so sabihin natin mga natin, no, mga sponsors natin na ganyan din yung Mm-mm. kanilang talaga, yung kanilang heart, Yeah. 'di ba? Na hindi lang to pera-pera, 'di ba? Kundi molding people Yes. to be better, molding people to be good in the business, molding people to grow in the business, especially when we are growing in the business talaga. So Yes. I'm so glad for my DTA Zion family. Thank you so much. Mm-mm. And I hope to see you all soon. Physically, magkikita tayo. Yeah. Talagang See you soon here. oo, yun bang bigla talagang ang isusulat ko talaga, see you here, I'm here in our head office. Yes. Oo. Ganyan. So And thank you of so course, much. thank you so much, Coach Joanna. And yun na nga, I believe someone here who is watching our live streaming right now na, alam mo, ang paniniwala ko kasi wala namang kumbaga, lahat tayo may pagkakataon talaga sa buhay. Binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon talaga to change our lives, to become better. Yun lang, kailangan din natin ng someone na maniniwala sa atin. And I believe katulad po ninyo, kaya kayo nandito at kaya kayo nagtatagal dito sa company na to because someone believed in you, someone inspired you, someone motivated you, kaya ka andito ngayon at nagpapatuloy. Same as me, ganun din. Merong someone na nag-inspire sa akin, merong someone na nag-motivate sa akin, someone na nagdala sa akin dito. At doon naman sa mga nanonood na hindi pa part ng company natin, we hope na kami naman yung someone na maka-inspired sa inyo. Kami naman yung someone na makatulong para magbago naman yung pananaw ninyo sa buhay. And we hope na this episode of We Business Hour nakatulong sa perspective ninyo, no, sa buhay, especially sa yung additional source of income. Kasi ang pinaka-major na problema sa pamilya kasi is pera diba? Pera, kulang sa pera, nag-abroad dahil walang pera. So, why not try this company? Why not try this opportunity? Malay mo, malay niya, kinabukasan, nasa Malaysia ka na. Diba? Malay natin, yung opportunity na namin, madala din kayo sa ibang bansa. Di ba, Coach Joanna? Yes. Malay mo. Malay niya, di ba? Yes. Punta Nasa kayo dito ibang sa bansa na tayo, Dubai. na pala yung flow. Oo. Yes. Okay po. So, thank you so much, everyone.